Magandang araw po sa lahat ng aking mga manonood, especially to my brothers and sisters in Christ, to all of you, my followers, silent followers, and subscribers. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po yung pakiramdam na gusto mo nang magbago pero parang paulit-ulit ka pa ring, nagkakasala. Paulit-ulit ka pa rin sa kasalanan. Yung tipong alam mong mali pero nahihirapan kang kontrolin. But listen, hindi mo kailangang manatiling alipin ng kasalanan. Dahil sabi ng Bible sa Romans 6 verses 12 and 14, it says here, sin is no longer your master. Malinaw po yan. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Sin is no longer your master. Okay, so do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Napakalinaw po niyan mga kapatid. Napakalinaw po ng sinabi sa banal na kasulatan, sa Holy Bible. Ano po? And alam niyo minsan, akala natin kapag Christian ka na, automatic mawawala na lahat ng tukso. Hindi po totoo yan. Ang pagkakaiba lang, may choice ka na ngayon. Tayo, no? Dati, kontrolado tayo ng kasalanan, pero ngayon, dahil kay Jesus or kay Jesus, may kapangyarihan na tayong tumanggi. Ano po? May kapangyarihan na, inuulit ko po. Sabi ni Paul, don't let sin control you. Ibig sabihin, huwag mo nang hayaang maghari ulit yung dating ikaw. Yung galitin, mapanghusga, ma-pride, o mahina sa tukso. Ang katawan mo o katawan natin, isip, bibig, kamay, lahat yan pwedeng gamitin para sa masama o para sa kabutihan. Kaya sabi ni Paul, use your whole body to do what is right for the glory of God. Ang ganda, no? Kasi may pagkakaiba. Kasi hindi tayo tinawag ni Lord para lang maging religious. Relate. Tinawag niya tayo para maging living testimony na kahit nagkamali tayo noon, ngayon, ginagamit niya tayo para magbigay ng liwanag sa iba. Opo, tayo mga kapatiran na brothers and sisters in Christ, tayo ngayon ay mga liwanag na kaya let us shine. Under the law, kailangan nating sumunod para mapatawad. Pero under grace, pinatawad na tayo. Kaya kaya mo nang sumunod. Hindi mo na kailangang mabuhay sa guilt o takot. You live in freedom. We live in freedom. Freedom to love, to forgive, and to obey God from your heart, from our hearts. So we have the freedom now. So be happy. Ano po? Do not let the sin or do not let sin control you because we have the Spirit of God in us na inaalaw tayong kontrolin na yung mga kasalanang dating ginagawa natin at kung nagkakamali man tayo o natutokso, we have the power to to know and be aware na oops, nagkasala tayo, sorry Lord. Yung ganun po So we have the freedom now to reject sin.
Ano po? This is an invitation to accept Jesus Christ. Kung nararamdaman mong parang lagi kang talo sa laban ng kasalanan, kausapin mo si Jesus ngayon. Sabihin mo sa Kanya na ganito, sabihin mo sa Kanya, no? Lord Jesus, pagod na akong kontrolin ng kasalanan. Pumasok ka sa puso ko, baguhin mo ako, at ikaw na po ang maghari sa buhay ko. I surrender everything to you. Be my Lord and Savior. Amen. Amen. Ano po? Kapag ginawa mo ito, o ginawa mo yung prayer ng tao sa puso, magsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil si Jesus ang magpapatatag sa iyo araw-araw. So kung gusto mong mabuhay sa tunay na kalayaan kay Kristo, balik-balikan mo ang Romans 6 verses 12 and 14, verses 12 to 14 rather, at ipaalala sa sarili mo. Sin is no longer my master. Paalala mo yan sa sarili mo. Okay, so please like and share and follow this page para mas marami pa tayong mapalakas sa pananampalataya. Mas marami pa tayong matulungan at makakilala kay Jesus. Ano po? And remember, you are not a slave to sin anymore. You are a child of God. So, God bless you and thank you so much for watching. Smile, be happy, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much. See you in my next vlog. Bye for now.